So marami nagtatanong, paano nga ba kikita sa e-loading machine? So ganito po yan. Ang ating per promos is may mga tubo na or sinasabi nating profit na. So tulad nyan, kung makikita mo yung globe, 1 to 100 may 0.5% ka. In short, except pa doon sa 5 pesos, for example, may nag-load ng 50, so may 5 pesos ka. Tapos yung discount ng 50 mo, mababawasan ng 0.5%. So, sa 0.5%, instead na 50 yung mabawas sa wallet mo kasi 50 yung niload niya, ang mababawas lang is 49.50. So, may 50 cents ka. So, ang total earnings mo, kasama yung rebates, may 5 pesos and 50 cents ka. Total overall. Ganon po yung kalakaran ng mga e-loading or load wallet po sa Globe. Same din po sa Smart. Ganon din po siya. So, 5% pa rin po. And then, 50 pesos example, may 5 pesos ka rin na earnings. And then, kung sa GCash naman, actually, na-i-edit siya. So, example, 100 to 500. So, may 5 pesos ka dyan. Sa 5 pesos naman, na earning, I mean, may 7 pesos ka. So, yung earnings na yun, may system fee yun. So, example, yung 7 pesos mo, mababawasan yan ng 2 pesos po sa ating system fee. Kasi, yun po yung kalakaran ng ating developer na may 2 pesos per transaction ang ating GCash. Tulad niya, nakalagay sa taas, GCash cash in system fee starts at 2 pesos plus 1 peso and every additional thousands. So, example, 1,000 yung ano niya, so may 2 pesos. Pagka 2,000 na, may 3 pesos. Pagka 3,000 na, may 4 pesos. Pagka 5,000 na, may 5 pesos na system fee po yun. So, 1 pesos kada additional na 1,000. So, example naman, kung gusto siyang i-edit, gawin yung 10 pesos yung 7 pesos, ang 100 to 500, pwede po siyang i-edit. Okay? Na-edit na, nabago na. So, dito naman po tayo sa 500 to gawin natin 15. So, di ba 17 yun? So, gawin natin 20. So, ganun po yung kalakaran ng pag-edit ng ating tubo or sinasabi nating earnings. Yung earnings na yan, yung 30 na yan, example, mababawasan na yan ng 5 pesos. So, 25 na lang po yung inyong, kung 5,000 po yung i-cash in ni client, may 30 ka na charge. So, ang malinis lang dyan is 25 pesos. Kasi yung 5 pesos na yan, sa system fee na po yan. So, ganun na po kang dyan. So, yung, paano ba makukuha yung earnings? So, for example, si client naghulog na. 1,000 po yung hinulog, ay yung pina-Gcash niya. Example, Gcash 1,000. So, yung i-charge ni customer is 20 pesos. So, maghuhulog si client ng, or si customer ng 1,020. So, paano ko makukuha yung earnings? Nandun na po sa inyong machine. Siyempre, hinulog na kasama nung cash ng 1,000. Kumbaga, in-exchange sa inyong wallet. So, andun na yung kita mo na 20 pesos. So, pag may maglo-load, andun lahat po ng earnings. Separate po yung cashback po. Yung sa cashback naman, mapupunta siya dito sa inyong wallet logs or ayan, sa wallet logs ninyo or sa mga top upload wallets. Dito po siya babalik. Ayun nakalagay, load wallet top up, option is 0.5% rebates. So, may balik sa inyo. Okay? For example niyan, nag-load ako ng 1,000. Ang mababalik po sa akin is may 1 peso ako or 50 cents. Yan po yung kalakaran ng rebates naman sa load wallet. Sa eCash po, wala po tayong rebates. Bakit?
Kasi may developer charge na yun eh. So, nandun na yung system pay. So, walang cashback talaga sa GCash po. Kahit saan ka po magpa GCash. Kasi, actually, nababawasan pa nga from GCash ng 8%, I mean, 8,000 sa sa pinakash in mo, may 2% siya na bawas, 'di ba? So, wala siyang cashback. So, ganun lang po yung kalakaran ng ating machine. So, lahat po ng earnings nandun pasok sa machine. Ang rebates naman po pasok dito sa wallet funds or sa load wallet po. For example, may 1,000 akong pinaload. So, mapupunta po dito yung load na 1,000 tapos plus 50 cents. So, ang nangyayari, 1,000.50 cents. So, paano naman po yung bawat load ni client, 'di ba may cashback din na 0.5%. Dito din po mapupunta. Kumbaga yung example may nagload na ng 10 pesos sa load wallet. So 9.50 yung mababawas sa wallet mo. So madagdagan na naman po yung inyong load wallet. Instead na 1,050 cents na magiging 1,001 pesos. Yun po yung yung rebates. Kumbaga nagdadagdag dito sa inyong wallet funds. So ganun lang po.